Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin po natin ang weekly horoscope for March 16 to 22 para po sa may mga earth signs, that is Taurus, Virgo, and Capricorn. So, this is for your sun, moon, and your rising zodiac signs. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung sun, moon, and rising nyo, sa end po ng video, may link tayo para dito, para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. For private readings and spell works, pwede po kayong mag-message sa akin. And kung gusto nyo pong supportahan na lumago ang channel natin, you can use the thanks button sa baba o for one time, yung join button pala. For one-time support, you can use the thanks button. Okay, so Taurus, Virgo, Capricorn, kamusta ka ba? So we have here, unang card mo is number 12, a change in the wind. Ito lang yung simple sasabihin ng card sa'yo, Diyan ka muna. Kumaga sa kanta ni Ate Lady Gaga mo, ito nga, wala akong pagpatungan. You're on the right track, you are born this way. So, ito na yung moment na huwag kang munang magmadali. Huwag kang kumakaripas sa mga kailangan mong, yung mga nakikita mo. This is a moment of you to plan. Ito yung oras para magkaroon ka ng internal review. Tanongin mo sarili mo, tama ba itong ginagawa ko? Enough pa ba yung resources ko? Ano ba yung kailangan ko along the way? Yun yung mga bagay na kailangan mong itinatanong right now. Because yun yung makakatulong sa'yo to plan properly and to plan ahead further. Now, dagdag pa dito, number 12, so that's number 3. 3 kasi is about communication. And 12, it's also about expressions and emotions. So, medyo andun yung point na hindi maganda din na masyado mong ina-advertise yung mga plans mo sa ibang mga tao na hindi naman relevant or hindi naman dapat mo pinagsasabihan. Parang ganitong isipin mo siya. Maglagay ka ng 2 candy. Isang candy na walang balot, ang isang nakakabalot. For sure, ang atakihin ng mga langgam doon is yung walang balot. Ganon din. If there are things na hindi mo, may mga bagay na you need to keep for yourself, even para andun yung point na hindi ito papamumugaran o hindi ito atakihin ng mga langgam na nasa paligid mo. Well, may idea ka naman kung sino yung mga yun. So, pakinggan mo yun, ha? If a person felt wrong sa'yo, yun, so malaking possibility, mali nga din sila na pagsabihan mo. Kumbaga, medyo mag-filter tayo kung sino yung mga kailangan nating pagsabihan. But what is your crossing? We have here number 24, time for a nap. Wala namang masama magpahinga. Ito ang pusan to, di ba? Dito nagpapahinga. Wala namang masama din na umidlip, matulog, enjoy mo yung sarili mo. There's nothing wrong with that. Kasi may responsibility tayo sa physical well-being natin na alagaan to. Kasi hindi naman tayo, ang hirap namang gumalaw kapag may low energy ka, pagod ka, or stressed out ka, di ba? Tama naman yon. However, this card is advising din naman na minsan there is a thin line. May maliit na, kung nagkamali tayo, sumobra, yung pahinga nagiging katamaran. So, ito na yung moment na pinapala sa'yo ng card. You need to regulate it din. Again, walang masama magpahinga. Importante yon. Pero again, pupunta tayo sa point na lahat ng sobra is magiging masama. Lahat, kaya nga di ba, ang tulad ng asukal, masarap siya, nakapagpasaya, nakapagbigay ng energy. Pero pag sinobrahan mo yan, good luck sa diabetes, di ba? Nakakasira siya ng mga organs natin. So, same thing din sa'yo. I-regulate mo siya. Yun yung magiging challenge for you. Gano'n ba katagal lang ba yung rest mo? If nagpo-focus ka sa magantong bagay, gano'ng katagal lang, kumbaga magkakaroon ka ng limitations. Ikaw yung mag-establish ng mga bagay na yon for your own good as well. Okay? No, your desire card naman, meron tayo dito is number 14,
truth be told. So, earth signs. Ando naman ang hinahanap, ang dami sa inyo kasi naghahanap kayo, especially sa rising signs, naghahanap kayo na parang, ano ba yung dapat kong gawin? Sino ba yung dapat kong kausapin? Saan ba ako dapat mag-focus? You have a lot of questions. Pero ang pinapala muna sa'yo ng card, babalik tayo sa first card mo. Stay where you are. Isipin mo sa ati Lady Gaga mo, you're on the right track. Nasa tamang landas ka ngayon. Huwag mong pilitin kasi may mga iba sa inyo nagkakaroon na kayo ng medyo, ano bang term to? Feeling, parang naging restless na kayo. Na parang, ano na yung gagawin yung sunod, hindi nyo alam kung ano yung dapat yung gawin. Parang andoon na medyo, ano bang term to? Naboboard na kayo. Kasi nga, routine na siya eh. Pero, ito muna yung pinapagawa ng universe sa inyo. Ito muna yung pinipilit ibigay sa inyo. Kasi nga, andoon na, you need to stay where you are. Yun yung last, kumaga, yun yung masakit eh. Ewan ko naranasan nyo na yung kapag nag-grocery kayo ng bata kayo. Tapos yung magulang nyo, iiwanan kayo sa pila. Tapos, kasi may kukunin pa daw may kulang. Tapos may kita mo na ini-scan na yung mga pinang-grocery. Ikaw na bata na walang pera. Tapos yung sabi na nanay mo, stay. Kinakabahan ka na. Pero nalimutan natin as a kid na pinag-stay tayo doon kasi babalik talaga siya. May on the proper timing. Para tayong ganun. Parang ganun yung situation mo. Wag kang kabahan. Kasi the universe is always perfect sa timing niya. At habang naghihintay ka doon, just enjoy the moment. Just enjoy the view. Continue what you're doing and just, yung parable of the talents? Yung napagkatiwalaan sa mga maliit na bagay, pagkakatiwala sa mas malaking bagay. So, the universe is testing you in this small instruction na stay ka lang. So, once napatunayan mo sarili mo sa universe na kaya mo i-handle yon, everything will just fall into the right place para sa'yo. Now, ano ba yung foundation mo? 35. Loyal heart. Okay. Well, trust is important. Sigurado ko doon. Walang relasyon, kahit anumang relasyon to, may it be romantic, platonic, professional, or kung ano man, wala namang relasyong tumatagal ng walang tiwala. Naka-base ang lahat ng connection natin, lahat ng ating relasyon sa malalim at solidong tiwala. So, andoon na yun yung hinahanap mo sana. Na parang, ito yun eh, babalik tayo sa desire card mo, na universe, ano ba talaga ang plano mo? Ano bang next step? Trust the universe. Dami sabi ng universe, trust the process. Diyan ka lang, huwag mong ipagpilitan yung moments na parang, kasi baka mamaya ganito, paano pag ganyan? Yung ganito, ganyan. Shh, kalma. Huwag mong stress yung sarili mo sa mga bagay na yon. Let the universe problem the problem. Yung sa Sermon on the Mount na sinabi doon ni Jesus, kung yung mga ibon nga is pinapahalagahan ng Ama at nakakain sila at napoprotektahan sila, ano pa kaya ikaw na nililok niya mula sa kanyang mga kamay at iniwan niya ang sarili niyang mga fingerprints sa'yo? Minsan, sobrang gumagamit na tayo ng logic natin. Ginagamit din natin emotions natin. Nawawalan tayo ng espasyo to have a loyal heart towards the promise of the universe, towards the promise of the Father. So, andito yung point na this is also a test of faith. Ito rin yung test of obedience para sa'yo. Andoon na ito rin yung, kasi ang obedience hindi lang naman sa action eh. Minsan nandito din yan. Nasa isipan din natin, nasa puso natin. Nagda-doubt ka ba? Kino-question mo ba? Andun ba na hindi maganda yung dating sa'yo? Yun yung mga bagay na yun eh. Doon matetest gaano kalaki yung tiwala mo sa universe and the process itself. Now, in the past, ito medyo prominent pa sa'yo, number 13, fork in the road. So, this card is actually also saying sa nakaraan na a lot of you guys, parang
sinet na ng ibang tao yung path para sa inyo. Parang andoon na nagde-decide sila and madami sa inyo nawalan ng voice. Wala kayong naging pamamaraan para ipakita kung ano yung gusto nyo or sabihin kung ano yung gusto nyo para sa sarili nyo. Parang ang nagiging labas pa nga kapag nagvo-voice out kayo ng nararamdaman nyo. Andoon na parang, ita-turn down nila. Parang, hindi, mali yan kasi ganito, kasi ganyan. Wala ka pang alam kasi masyado ka pang bata. Wala ka pang masyadong experience. So, andoon na halos karamihan ng mga naging desisyon nyo, binox na siya ng ibang tao. Andoon na, sabi natin na disregard yung ikaw. Kasi, ang nasa isip mo, buhay ko to eh. Paano ko siya ma-enjoy kung hindi ikaw yung gagawa ng paraan, di ba? Now, the card is also showing na may mga iba sa inyo naging, sabi natin, naging rebellious in such a level na pinipilit yung patunayan sa iba na kaya mo. Which is, nagagawa mo naman. Andoon lang na medyo bilang feeling mo ngayon, naging stagnant ka. Kasi ang daming naging development sa life mo eh. Ang dami mong nagawa para sa sarili mo. Ang dami mong changes na approve or ni-apply sa sarili mo. Kaso andun lang din na siguro nasanay ka because of nagkaroon ka ng freedom, nasanay ka na nagagawa mo yung mga bagay para sa sarili mo. Pero umabot bigla sa punto na ito na yung sinasabi ng universe. Diyan ka lang. Wait ka ng timing ko. Well, and yun yung maganda eh. The timing of the universe, never too early, never too late, laging sakto. Now, ano ba yung in the future na maging ikaw kapag sunod mo yung process na nilaan ng universe sa'yo? Meron tayo dito, number 16, all that glitters. Well, sabi nga nila may reward ang mga taong marunong maghintay. There is always a reward for those people who knows how to wait. Especially if you're waiting for the universe. Kasi, ganito siya, my dear. Kung mamadaliin natin yung process, yung impact na na kailangan na mabigyan intensity is hindi ganon katindi. Kumaga, kaya ako naglaro na kayo sa arcade, yung mga sinusuntok, di ba? Hindi naman yung pagbaba, sinusuntok agad nila eh. Kumukuha sila ng buwelo, then biglang may timing sila para pag na-sum up nila lahat ng lakas nila, nakuha nila, isang bagsak para malakas yung impact. Ganon yung ginagawa ng universe. So, patience, well, hindi na siya virtue. Patience right now, skill na siya na kailangan mong aralin. No, habang naghihintay, ano mo sinasabi ng universe na pwede mong gawin? Just like kanina, nung sinasabi ko, na, saan ba yun? I think dito, sa Loyal Heart, na yung parang sa grocery. Nung ako pa ginagawa sa akin ng magulang ko yun, ako na ginagawa ko yung mga pakete doon, binabasa ko. So, nagagamit ko yun to help me sa vocabulary ko. Tapos pag dumating sila, tatanungin ko, ano ibig sabihin ng ganito? Paano to basahin? Para saan ito? So, andon na this is a moment while waiting, time for you to add knowledge, add wisdom, expand yung skills mo, i-sharpen mo yung kakaya mong gawin. Kasi, yun yung best way to spend the time na hindi masayang. Diba? So, kung nakaresonate ka sa readings natin, don't forget to subscribe, like, and share. And also, if you want for private readings and spellworks, you can message me. To help po mag-grow yung channel natin, click nyo po yung join button. For one-time support naman, you can use the thanks button. But tuloy muna natin yung reading mo. Physical environment. Number 10, Unfinished Symphony. Dude, it's time that you focus as well sa physical environment mo. Ano ba? Literal. Kwarto, bahay, gamit. It's time for you to medyo mag-review. Ano ba yung mga bagay na hindi mo na dapat hina-harbor? Kasi yung mga tipong may mga
sabi nga minsan lang kami nakasara, hindi siya kailangan mong buksan para makatanggap at bitawan mo yung hawak mo para makatanggap ka ng bago. So, ano ba yung mga bagay na kailangan mo na i-let go? Ano ba yung mga bagay na kailangan mo nang bitawan? Sino ba yung mga nilalang na kailangan mo nang layuan? So, this is the moment na for you to reflect. Literal na linis. Literal na house cleansing ang gagawin mo. Literal na kailangan mong tibahan yung loob mo kasi some of them can be important para sa'yo. May sentimental value. Pero kung titignan mo, hindi na siya nakakatulong sa'yo to grow as an individual. Kasi andoon na masyado ka na naging attached. So, this is a time to literally cleanse yung mga gamit and even yung mga tao. Yung mga tao na hindi mo naman dapat talaga hinahayaan na ma-involve sa life mo, na wala naman talagang ambag, let them go. Habang nasa retrograde pa tayo. Kung hindi mo pa kayang gawin na talagang total letting go, boundaries, importante yon. Kasi hindi lahat ng tao may magandang intensyon. May iba dyan na parang magkukwento sa'yo, sulit para makuha lang yung opinion mo, tas next thing, ang dami nilang hanash, gagamitin yung sinabi mo against you. So, kaya alam mo naman kung sino yung mga yun. Kaya ilayo-layo mo na yung sarili mo sa kanila, ha? Because they are not helpful anymore. Now, emotional environment, meron tayo dito is higher power. Now, 4 kasi is about structure eh. So, in your emotions, kumaga, may kasabihan yung, you are the captain of the ship, the master of your soul. So, ito yung moment na ikaw yung mag-control ng emotions mo. Medyo iwasan natin yung mga outbursts. And actually, kapag ito yung pinapalas din ng universe sa'yo, since the higher power, may mga trigger na parating din, emotional triggers. And maganda siyang i-check. Itong mga emotional triggers na to ba is something na kailangan kong tignan kasi those emotions could be something na masabi natin na may mga bagay na hindi pa na-resolve in terms of emotions. Kasi ba't ka nati-trigger? Ngayari, may nabanggit na pangalan or may gantong incident or may gantong lugar or may gantong topic. And then, nakikita mo sa sarili mo na masyado kang affected emotionally. Possible, meron pang hold yon or hindi pa na-resolve yung emotional pain na connected doon. So, it's a good time para bigyang pansin yon para maayos mo. Kasi, remember ang negative emotions, hindi mo masama magkaroon nun. Normal yon. Kung nagagalit tayo, nasasaktan tayo, normal yon. Pero para alagaan natin yon, yun ang hindi normal. Para i-entertain natin, hayaan natin na mabuo o lumalim yun sa atin. No, hindi siya good thing. Because at the end, parang parang bad habits. Minsan, sa una masaya, pero okay lang, na-validate. Pero kapag papatagalin mo, ikaw kasi yung kawawa eh. Hindi naman din sila eh. Diba? Parang mapapansin mo yung mga tao na merong silang masama yung loob nila lagi sa ibang tao or may galit sila. Minsan, nag-react yung physical body nila. May mga naging hyperacidic, nagkaka-heartburn, heart problem, hirap huminga, respiratory issues. So, paalala lang our emotions connected yan sa physical body natin. Nagre-react ang physical body natin based on our emotions. So, this is the time that you let go of those things. Now, yung hopes and fears mo, 21, clean it up. Doon walang gagawa para sa'yo ng mga bagay na to. Ikaw lang gagawa nito. Yes, pwede ka makahingi ng tulong. Yes, andun yung punto na may mga willing na mag-extend ng help nila. Pero, at the end, help lang sila. Ikaw pa rin yung gagawa ng paraan para makawala ka dito doon sa mga pains na to. So, this is a good way for you to use yung time mo. Babay ka sa unang card.
Ito yung idle time mo, gamitin mo ito for self-cleansing, self-reflection. And kung hatred man to, sabihin natin, galit mo sa ibang tao, hindi mo sila papatawaran dahil deserve nila. Pinapatawad mo sila kasi deserve mo. Ikaw ang unang nagbe-benefit dito. Kasi ikaw yung nakakawala doon sa pain na meron ka. Ikaw yung nakakawala mula doon sa resentment, doon sa burden, doon sa bigat na nararamdaman mo. Ikaw ang unang beneficiary. Now, future-wise, meron tayo number 30. TikTok. Haba mo pa yung pasensya mo, sabi ng universe. Andiyan ba mo yung pasensya mo? Medyo wala pang plan ng universe, may maipagawa sa'yo na ibang bagay. So, yung mga minor, literal minor pa lang to literal na minor things na kailangan mong ayusin about yourself, doon ka muna mag-focus. Literal na doon ka muna magbigay ng atensyon mo, ano ba yung mga bagay na kailangan mong inaayos, ano ba yung mga bagay na kailangan binibigyang pansin, ano ba yung mga bagay na kailangang maresolba mo. So, hindi lang ito in terms of your emotions, but some of you guys, this is in terms also of your finances. So, ano ba yung mga bagay na pinagkakagastosan na hindi na dapat. So, kailangan mo nang i-tweak yon, gamitin mo yung idle time mo ito para maayos mo siya. Now, sino ba yung deity mo ngayon? Meron tayong moon, so number 2, emotions, instinct, and a wish to protect, and sun. So number 1, center, self, and a wish to shine. Well, anytime this March naman, magkakaroon ng, siguro by the end of March, possible ito, magkakaroon ng bagong instructions ng universe sa'yo. Andoon lang kasi na, kaya din pinapaklan si emotions mo, kasi ang hirap nga naman na marinig yung or maramdaman mo yung instructions ng universe kung andoon na punong-puno ka ng negative emotions. And ang maganda dito, as your emotions, sinasabi ng moon, as your emotions are healed, may kita siya sa outlook mo, sa sun. May kita siya as you, as who you are. Kumaga, baka magulat ka na lang, people will notice na parang iba na yung aura mo, iba yung dating mo, ang gaan ng ang light mo, parang ang blooming mo. It's because nagsimula siya from the inside out. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. Private readings po as well works. You can message me to support our channel's growth. Pwede may click and join button. For one-time support, pwede naman po yung ating thanks button sa baba. So to my earth sign friends, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po ito sa Baguio City. You have a great day. I'll see you soon. Bye!